Welcome po dito sa atin channel ang Showpo.ph. June 20, 2026. Sa isang programa ng Net25 na Radio Agila, Saganang Mamamayan. Nagbigay ng pahayag sina Attorney Rowena Guanzon at Corey Guidote sa papel ng OFW sa pagpapanatili ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang saving grace ngayon ni PBBM, ang laki ng international reserves natin dahil sa OFW. So ngayon, meron tayong $104 billion na reserves, dollar reserves. So may pampayad tayo ng ating dollar na utang, which is currently $33 billion. Saan po galing yan? Anong source niyan? Mostly OFW. Kasi nga, right now, wala masyadong foreign investments. Tapos wala rin tayo masyadong exports, export income, export receipts. Kaya po napakahalaga ng ating mga OFW. Yung OFW, they contribute almost $40 billion every year. Oh, wow! Ganyang kalaki, $40 billion every year galing sa mga OFW. Tapos ginagamit lang pambayad ng utang ngayon. Yun ang isipin nyo na lang, kayod nyo at padala nyo dito sa Pilipinas para lumutang lang ang ekonomiya ng ating bansa ay ginagamit lang ng BBM administration sa pambayad ng utang. Kaya naman po may karapatan itong mga OFW na ito na magreklamo. Bakit pa sila pinapabayad ng compulsory na PhilHealth kasi nababawas yan sa kanilang mga sweldo na hindi naman daw nila kailangan yan dahil meron naman silang health insurance doon sa kanilang mga company. Yung mga ganyang hinahing na mga OFW, maliit na bagay na pwede namang pagbigyan, hindi pa napagbibigyan. Pero sila, nagbibigay sila sa ating economy at bansa ng $40 billion. Collectively, yes. Collectively, total sa bawat taon at sila lang ang nagpapalutang sa ating ekonomiya kung wala pa ang pangpadalang remittance ng OFW ay talagang bagsak na dahil yung turismo natin ay bagsak din investments below 12 feet below the ground at yung ating gross domestic product ay mababa din. Ang saving grace ngayon nung anak, si BBM, ang laki ng international reserves natin dahil sa OFWs. Yan. So ngayon, Magkano? meron tayong $104 billion na reserves, Oo. na dollar reserves, no? So may pambayad tayo ng ating dollar na utang, which is currently $33 billion. Saan po galing yan? Anong source yan? Mostly, OFWs. Kasi nga, right now, wala masyadong foreign investments, di ba? Wala. Tapos wala rin tayo masyadong exports, export income, no? Export receipts. Kaya po napakahalaga ng ating mga OFW. Yung OFWs, they contribute almost $40 billion every year. Oh, wow! Ganyang kalaki. $40 billion every year galing sa mga OFW. Tapos ginagamit lang pambayad ng utang ngayon. Yun ang isipin nyo na lang, yung kayod nyo. At padala nyo dito sa Pilipinas para lumutang lang ang ekonomiya ng ating bansa ay ginagamit lang ng BBM administration sa pambayad ng utang. Kaya naman po may karapatan itong mga OFW na ito na magreklamo di ba? Bakit pa sila pinapabayad ng compulsory na PhilHealth? Kasi nababawas yan sa kanilang mga sweldo na hindi naman daw nila kailangan yan dahil may sisilaw naman silang health insurance doon sa kanilang mga company. Yung mga ganyang hinaing na mga OFW, maliit na bagay na pwede namang pagbigyan ay hindi pa na pagbibigyan pero sila, nagbibigay sila sa ating ekonomiya at bansa ng $40 billion. Collectively, yes. Total sa bawat taon. At sila lang ang nagpapalutang sa ating ekonomiya. Kung wala pa ang pangpadalang remittance ng OFW ay talagang bagsak na. Dahil yung turismo natin ay bagsak din. Investments below 12 feet below the ground. Tsaka yung ating gross domestic product ay mababa din. At yan ang ating latest SOCMED viral update for today. Please like and share ang video at huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell for more SOCMED viral updates at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat. Shukran.